share this to your friends na gustong pumunta ng India. I'll be sharing with you yung mga frequently asked question nung nagpunta ako ng India. Paano ko nakakuha ng visa? Magkano yung binayaran ko sa visa? Mahal ba sa India? Sagutin natin yan dito sa video na to. Hi CCs, this is Trixie and I love to talk about personal finance, travel, and practical tips to make your life easier. And I went to India last year. And sinasabi ko sa inyo mga sis, if you have money para makapunta ng India, you go for it because ang dami mong makikita, ang dami mong matututunan about sa bansa na yon. And it's a different experience with the other countries that I've went to, but India, it's special to me. Ganun ko siya sasabihin sa inyo. India is special. Answer tayo ng question. Paano ako nakakuha ng visa? Is it free? Na-share ko na yan dito sa video na ito, kung yung step-by-step process kung paano kayo makakakuha ng free visa. So, panoorin nyo na lang to dahil doon yung step-by-step guide. Pero to answer you, wala akong binayaran sa visa kasi anong pumunta ako nito, parang nagkaroon ng free visa yung Filipinos to India for 30 days. So, yung step-by-step guide, dito na lang sa video na to. Okay, second. Magkano yung hotel sa India? So, to be honest mga sis, nung pumunta ako sa India, hindi ako nagbayad ng hotel kasi number one, I went there for work. So, nagkaroon ako ng free hotel. And second, umattend ako ng wedding. And yung wedding na yon ay free din yung hotel by the bride. I'll show you some of the hotel na makikita nyo sa Agoda. And ito yung mga prices niya. So for me, hindi siya ganun kamahal mga sis. And yeah, ang lalaki ng mga hotel nila doon. Ang lalaki ng mga cut ng mga room nila. Compare sa Asian, siguro kasi medyo malalaking tao din sila. So, ayan. Tingnan nyo na lang yung prices ng hotel dito. Third questions, magkano daw yung ginastos ko sa India? Again, hindi ako makakapagbigay ng summary sa inyo mga sis kasi, ayun nga, binayaran siya ng company and yung bride din na pinuntahan ko is halos lahat sinagot niya yung food. Pero pumunta ako doon, lumabas ako ng isang beses kasama yung friend niya. And masasabi ko na hindi mahal sa India. Like, pwede kayo makakain sa restaurant for like 400 pesos lang. Dalawa na kayo doon. Tapos, yung mga pagkain doon, medyo maaanghang lang siya. Pero, hindi siya mahal, mga sis. Pati yung mga transpo nila, mga 50 rupees lang. Pag nag-tricycle kayo, so mga 25 pesos lang yun. Ganon. Yung mga food nila, yung mga Grab delivery, meron silang tinatawag na Zomato. Kapag pa-deliver ako ng food doon, mga around 200 pesos lang. Pero, ang dami niya na. Yung mga ganon, mga sis, so masasabi ko sa inyo na hindi siya mahal. I think ang mahal lang siguro is yung flight doon. Pero kasi nakuha ko yun sa Agoda and I got my flight for only I think 16,000 pesos, balikan na yun. Siguro yung pocket money ko nung nagpunta ko ng India is 20,000 pesos. Sa 20,000 pesos na yun, nakabili pa ako ng maleta, may mga libro pa akong nabili and mga pasalubong. I think that's it for now. If you have any further question about my India trip, let me know in the comment section. I'll be happy to share with you my experience. So, be sure to like and follow for more.